Kasi hindi siya naniniwala sa Sabat eh. Pakinggan nyo sa 5:18 ng Juan. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ayun. Kaya pala galit sa kanya yung sinira niya yung Sabat. Pag-aaralan natin uli ito Tama. at susukatin natin kung tama ba at nasa Biblia ba yung sinasabi niya. Kung nasa konteksto. Sinira daw ni Kristo ang Sabat kaya nagalit ang Hudyo sa kanya. So, pagka itatanong natin sa Biblia, ang tanong natin ganito, ayon ba sa Biblia, Brother Robert, sino yung nagsasabi na hindi naniniwala si Jesus sa Sabat? Mga Kristiyano ba o yung mga kaaway na Pariseo? Pagka ating babasahin, yung binasa ko to, Brother Ronald, yung kaaway ni Kristo. Pakibasa mo ngayon 5:18. Ito po yung sabi rito ng Juan. Dahil dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Kristiyano ba? Hindi, Hudyo. Okay. Sapagkat hindi lamang nilabag niya ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din na kanyang sariling ama ang Diyos. At ginagawa ang sarili niya na kapantay ng Diyos. Yun. Ayun, ibig sabihin, hindi palit itong paniwala ng mga alagad na si Kristo sumira. Ang may paniwala na sumira si Jesus ng Sabat ay ang mga kaaway ni Kristo Na Hudyo. na mga Pariseo at mga Hudyo. Ang totoo niyan, Brother Robert, pagka binasa mo sa Juan 9:16, pakibasa mo nga yung Juan 9:16. Ito'y tignan natin kung Eto sino po. yung nagagalit at nagsasabing hindi nangingilin si Jesus ng Sabat. Sige. Ito po, pakinggan po natin. Ang sabi po rito, kaya't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, ang taong ito'y hindi mula sa Diyos, sapagkat hindi siya nangingilin ng Sabat. Yun naman pala, no? Sino may sabi? Kristiyano ba? Alagad ba? Hindi. Itong mga Fariseo. Pariseo. Ito yung mga kaaway. Kaaway. Tandaan nyo, mga kapatid, mga kaibigan, ang mga kaaway ni Kristo ang nagsasabing hindi siya nangingilin ng Sabat at sinisira niya ang araw ng Sabat. Tama. Ayan, ibinasa natin sa Biblia. May Biblia po kayo, mga kaibigan, Tingnan sa niyo inyong po. bahay. Tignan nyo, no? Basahin nyo ulit. 1:5:18, baka na-miss nyo, no? Kasi hindi binibigyan ng diin. Hudyo ang nagsasabi na si Kristo ay hindi sa Diyos. Biruin mo, para sabihin na hindi siya nangilin ng Sabat, sa binasa ni Brother Robert na Juan 9:16, katumbas ito na siya hindi mula sa Diyos. Tama. Kaya Oo. ibig sabihin, kapag pinaniwalaan natin yung sinabi ni Eddie Soriano na si Sinira Kristo niyang hindi Sabat. nangilin ng Sabat, Hindi rin sa Diyos. Hindi galing sa Diyos pala si Oo, Kristo oo. para kay Eddie Soriano. Naniniwala siya na gano'n, nung kakalabasan. Kaya ang tanong ngayon, sinong kakampi ba ni Eddie Soriano? Ang Panginoon? Baka yung Pariseo. Pariseo. Ang totoo niyan, Lalabas. Pariseo ang kanyang pangangatwiran. Kasi Oo. doon siya pumapanig eh. Kaya nga. Nauulit lang naman eh. Yung nagpaparatang na Pariseo, yun ang pinaniniwalaan niya. Hindi yung Kristo Hindi na yung Panginoon totoong ng Kristo Sabat. na Panginoon ng Yun. Sabat. Yun ang problema, brother. Kaya nga kung titingnan natin yung mga argumento ng kanilang usapan palagi nitong mga Pariseo iskriba, sabi ng Panginoon, bakit mukhang pagka magsalita kayo kayong authority? Ako nga nagtatag Yes. ng Sabat eh. Kaya nga sabi niya, ako ang Panginoon ng Sabat. Kung eh. ako ang gumawa ng batas, ako ang tamang magsabi. Hindi sila. Hindi sila Tama. magpapaliwanag at Correct. mag-interpret. Tama yun. Kaya nga naalala ko tuloy yung nakita ko sa Facebook no? Sa panahon nun ni Kristo, yung mga nagsasabi na si Kristo ay hindi nangili ng Sabat, ito yung mga kaaway ni Kristo, yung mga Pariseo at mga Hudyo. Sa panahon Accusation nila natin, yun. Oo. nauulit. Nauulit yung accusation na si Kristo hindi nangingilin ng Sabat. At unfortunately, ang nakakalungkot, yung mga nagsasabi mo dito, yung mga nagsasabing sila'y kay Kristo daw. Yun na nga. Sila'y kay Kristo daw at sila daw ay sumusunod kay Kristo sa utos ni Kristo. Pero ang totoo sin, ginagawa nilang masama si Kristo. Sasabihin mo, Panginoong Kristo lumabag sa Sabat. Sinira ang Sabat. Ang sabi sa unang Juan 3:4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. Yun. At ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ayan. So kapag ka sinabi po natin na si Kristo nilabag niya ang kautusan, nilabag niya ang Sabat, ginagawa natin makasalanan si Kristo. Tama. Dahil ayon sa definition sa unang Juan 3:4, ang kasalanan paglabag sa kautusan. Pero Correct. hindi ho. Hindi niya nilabag. Hindi naman nagkasala si Kristo eh. Ako- Ang natutuwang malaman si Kristo yung makasalanan, si Satanas yun eh. Tama yun. Kaya pag pinopromote po natin si Kristo nilabag niya utos, pinopromote natin espiritu ng diablo.
Kaya brothers and sisters, Brother Robert, kung tama rin si Ginoong Soriano sa sinira ni Kristo ang Sabat ayon sa Juan 5:18, dapat paniwalaan din niya yung mga Hudyo at Pariseo na mali na tawagin ni Kristo na sariling ama niya ang Diyos. Ayun na nga lalabas. Kasi ang nakalagay dito hindi lang daw sinira ang araw ng Sabat, hindi tinawag din na kanyang sariling ama ang Diyos, ginagawang sarili na kapatid. So hindi naniniwala si Soriano, Brother Eli Soriano na galing sa Diyos si Kristo. At sariling ama niya ang Diyos. Tama. Yun ang magiging logic niya, ano? Yun. Kaya tama ka, Brother Robert, ano, na Kumakampi siya, nakakalungkot. siya. Nakakalungkot. Tsaka hindi ho tama sabihin na si Kristo hindi naniniwala sa Sabat. Alam mo, Brother Robert, kung bakit? Kasi di ba nagbigay siya ng babala sa mga alagad ng pagkawasak sa Jerusalem? Tama yung kapatid. Noong 70 AD, no? 40 years after, nagiba yung Jerusalem matapos niyang umakyat sa langit. Tama. Ngayon, kung hindi mahalaga yung Sabat, hindi niya sana sasabihin yung nasa Mateo 24:20. Tama yon. Na ang sabi, Kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa Sabat. Concern siya. concern siya Bakit kaya sinasabi niyang wag pagka dumating tong mga mananakop na to wag araw na Sabat dahil nasaan sila? Hindi sila makakapangilin Hindi, mahuhuli sila. Mahuhuli sila kasi nandun nasa sila sa pagsambay. Yun. Madali silang mahuli. So mahalaga. Ngayon, kung hindi mahalaga, hindi nasasabihin ni Kristo to na kahit araw ng Sabat tumakas kayo. Ayun. Dahil wala nang Sabat. Tama. Kaya napakaliwanag, no? Yung sinasabi ho ni Brother Eddie Soriano, parang totoo sa unang pandinig. Pag pinakinggan mo, Pero pagka sinurin yung malalim ay talagang mali po, mga kapatid. Seryosong bagay po ito. Tama Kaya po ang tanong dito, Brother Robert, ako'y naniniwala na sa panahon ni Kristo, ang issue is hindi naman ang issue between Jesus and the Jews. Hindi naman kung umiiral pa ba ang Sabat o hindi. Hindi naman yun ang pinagtatanong. Yung tamang practice ng Sabat at yung maling practice ng Sabat ng mga Escriba at Pariseo. At sino ang may karapatang mag-interpret? May authority. May authority. Yung Panginoon ng Sabat, kasi sabi niya, hindi niyo ba alam na ako'y naparito? Ako ang Panginoon ng Sabat. Kaya yung sinasabi po sa Juan 5:18 na sinira niya ang araw ng Sabat, ang sinira po ni Jesus, kung meron man siyang sinira, ay hindi po yung Sabat ng Panginoon. Ang sinira po niya, yung Sabat ng mga Hudyo. Na fake, na mali. Na dinagdagan nila Yan. ng mga tradisyon. Ang sinira ni Kristo, yung mga Sabat ng Hudyo. Iba ho kasi yung Sabat ng Hudyo at Sabat ng 10 utos o Sabat ng Panginoon. Yun. Kasi po, yung Sabat ng mga Hudyo, ito po'y may dagdag na mga tradisyon na wala talaga sa Biblia. Kasi ang problema kay Brother Eddie Soriano, wala siyang historical background Yun kung ano ba talaga nangyari. Para siguro makatulong tayo sa kanyang mga members na nakikinig sa atin ngayon, babasahin ko itong isang authoritative commentary ni J.C. Ryle sa kanyang aklat na Expository Thoughts in the Gospels. Na ganito po ang sinasabi. We must distinctly understand that neither here nor elsewhere does the Lord Jesus overthrow the obligation of the fourth commandment. Yun. Neither here nor elsewhere is there a word to justify the vague assertions of some modern teachers that Christ ought not to keep a Sabbath and that it is a Jewish institution which has passed away. The utmost that our Lord does is to place the claims of the Sabbath on the right foundation. He clears the day of rest from the false and superstitious teachings of the Jews. Ayun. About the right way of observing it. So, ang inalis niya, ang sinira ni Kristong Sabat, yung Sabat na mga Hudyo na mayroong mga tradisyon. Mga pabigat. May halong pabigat at may mga sabi nga rito paghuhugas pa ng kamay. False and superstitious mga paghuhugas ng teachings. kamay, hinuhusgahan yung hindi nakahugas ng kamay. Kaya nga, Brother Robert, dito sa Mateo chapter 5, verse 17, babasahin ko po ito sa Magandang Balita Biblia. Ito pong intention ni Kristo. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ipapaliwanag niya. Kaya nagkakaroon po ng clash ang mga Jews at si Jesus Christ, hindi ho dahil sa ang issue ay kung umiiral pa ba ang Sabat o hindi. Tama. Ang clash po yung proper interpretation and understanding. Pakibasa mga Brother Robert yung John chapter 5, verse 9 and 10. Ito yung context, no? Na hindi binasa ni Brother Soriano. Ito po yung sabi sa John 5, 9 and 10. Itaas lang natin ang pagbasa dyan. At kaagad gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan, at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa taong pinagaling, ngayoy araw ng Sabat, at hindi ipinahihintulot
na buhatin mo ang iyong higaan. Okay. Yun yung dinagdag na nagalit ang Panginoon. Pati pagbuhat ng mga bawal daw. Okay, kasi ang issue dyan, pinagaling ni Kristo, araw ng Sabat yung taong may sakit, may pinagaramdaman na hindi Makatayo. nasa higaan Paraliti- At di makatayo, paralitiko. Ang sabi ng Panginoon, buhatin mo. nung pinagaling niya, bukod sa nagpagaling, bawal na Pinagaling. sa Hudyo yun, pinabuhat pa niya. Tama. Ngayon, ano sabi ngayon ng mga Hudyo? Sabi ganun Yan. dun sa lalaki, oy, masama yung ginagawa mo. Ayun. Bawal yan dahil araw ng Sabat ngayon. Bakit Ayan. mo binubuhat yung iyong higaan? Yun. Ngayon, ang tanong, meron ba sa Old Testament, sa kautusan, na bawal buhatin yung higaan? Nakasulat ba sa Old Testament? Wala. Wala. Ito'y nakasulat sa tradisyon ng mga Hudyo. Ayun. In fact, meron ako ritong referensyang babasahin. Ito po'y commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraika. Itong Talmud, ito yung Jewish tradition. Sabi rito, whoever on the Sabbath carries out anything, either from a private place to a public, or from a public place to the private, or bring in, if it should do this in advisedly, he is bound to offer sacrifice for his sin. But if presumptuously, he is punished by cutting off and being stoned. Wala naman sa Bible Wala. Sabi sa tradisyon ng mga Hudyo, pagka bawal daw pag-aaraw ng Sabat, na magdadala ka ng anuman mula sa private place, kagaya ng bahay mo, to the public place, o kaya mula public place to private. May bubuhatin ka. Siguro yung pinagaling ni Kristo, nasa public, Oo. pinauwi na niya kasi gumaling Dala yung higaan niya. ito yung nilabag ng, sabi ng mga Hudyo, ito yung nilabag yung tradisyon, hindi yung Biblia. Correct. No? Mm. At sabi ganon, So, hindi- para sa kanila, So, hindi kasalanan yung ginawa sa ng kanila, tao. mabigat Oo. na kasalanan ito at maaari daw parusahan ng pagpapangkamatayan o kaya Oo. ay pagbabato. Wala naman sa Old Testament, sa Law of Moses ito. Tama yung kapatid. Kaya ang sabi rito, it is worthy of our observing, therefore, that our Savior did not think it enough merely to heal the impotent man on the Sabbath day, which was against their rules, their rules, hindi rules ng Bible, but further commanded him to take up his bed, which was more against that rule. So, Jesus openly, sabi rito, shake the Jewish Sabbath. Ayun. So, ang nilabag po ni Kristo, yung Jewish Sabbath. Yun. Ang nilabag ni Kristo, ayon po sa konteksto ng 1:5:18, yung sinasabi ng mga Hudyo na bawal magbuhat ng kama o higaan. No, sa kanila Yun ang kasalanan, nilabag ni sa Kristo. Bible wala naman Sa yun. Bible wala naman yun. Tama, Buti sana kapatid. kung nakasulat sa Bible At saka yun. yung pagpapagaling, walang sinabi sa Bible na pag nagpagaling ka ng araw ng Sabat, Wala, nagkakasala ka. Oo, kaya nga. sa mga Hudyo na gumagawa ng maling Sabat nila, sa kanila kasalanan yun. Oo, kaya nga ang sagot ni Kristo sa 17, Yan. hanggang ngayon patuloy nagagawa Yun. sa paggawa ang aking Ama. Gumagawa. Ano At yung mga patuloy gawa? naggawa. Ito yung may kinalaman sa pag-sustain ng buhay. Correct. Yung Tama pag-aalaga yun. ng buhay. Kaya wala hong masama magpagaling sa araw ng Sabat. Tama. Kaya alam mo, habang inoobserba natin to, makikita natin na si Eddie Soriano, ang kakampi niya yung mga Hudyo. Yun na nga. Kung si Jesus Christ ay buhay ngayon at nagpapagaling na araw ng Sabat, Baka, hindi lang, baka isa- aanib siya ron sa... isa si Ginoong Soriano mga sa babato. umuusig. Oo. Isa si Ginoong Soriano sa babato Ayun na nga, sa ating kapatid. Panginoong Kristo. Ito